Umaga po sa ating lahat. Mauna na po ako para wala na agad yung kaba ko. Yun, ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na meron tayong isang linggong ganito na magpapasalamat sa Kanya, na magtatapos ang taon na meron tayong pagpapasalamat na gagawin. Yun, ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa buong taon na Kanyang iningatan tayong lahat at ang aking pamilya, gayon din po sa kaligtasan nga na hindi na nawawala. Salamat sa Panginoon doon sa patuloy na pangunguna niya sa atin, sa bawat isa. Gayon din po sa aking pamilya na dati ay hindi naman nga kami buong ganito, pero salamat sa Panginoon dahil kami ngayon ay buo. Si Sania na lang po ang kulang. Yun, sana ay praying din po na isang araw si Sania din ay totoong makakilala at masave nga din po. At yun, pinagpapasalamat ko din po sa Panginoon ang taong ito na maraming problema. Merong kaming minsan ay nawalan ng trabaho at yun naman po ay ibinalik din ng Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya. Kami po ay magbabawi-bawi din sa aming talagang mga pagkukulang sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako dahil yung taong ito ay hindi niya po hinayaan na kami ay mawala, bagaman kami ay nanghihina din bilang isang pamilyang Kristiyano. At pinagpapasalamat ko din po sa Panginoon ang patuloy niyang pangunguna sa bawat isa, sa aming pamilya, sa aking mga anak. Nagpapasalamat po ako sa dito sa simbahan dahil dito po ako ay dinagdag ng Panginoon. Amen. Dahil matagal din po talaga akong nawala sa Panginoon nung ako nga po ay nakapag-asawa ng unbeliever. Pero salamat po ngayon dahil siya ay isa na ring believer at napakabait na asawa. Yun. Ang hirap. Lagi na lang ako naiiyak pagka ganito nagpapasalamat. Pero salamat po dahil yun ay ramdam ko na totoo sa aking buhay, sa aking puso na gumagawa talaga ang Panginoon. Yun, pinagpapasalamat ko din po yung pag-iingat ng Panginoon kung saan-saan man kami pumupunta, maging sa trabaho nga po ni Lito, kung saan-saan siya nakakapuntang lugar. Salamat po sa pag-iingat doon dahil halos araw-araw nga po siya ay nasa kalsada. Yung pag-iingat palagi ng Panginoon, maraming pwedeng ang mangyari sa kalsada, lalo't higit siya ay motor. Napakadali lang ng aksidente, pero salamat po doon dahil ang pag-iingat ng Panginoon ay palaging nadoon. At yun din po yung sa mga anak ko dito sa church, doon ay po sila ay natututo. Mas marunong pa sila sa magulang. Yun, salamat po doon. Maging sa pastor natin na kahit anuman oras, kung tayo man po ay may problema, pwede natin siyang lapitan. At siya ay nagpapayo talaga ng payo na mabuti at payo na mula din po talaga sa Panginoon. Biyaya po kayo sa amin, Pastor. Salamat po. Maging ganon din po sa mga workers, kay Brother Henry, dahil siya po ay hindi lang siya leader, kundi siya ay leader na ano tawag doon? Isang leader na may buhay na maayos, nabibless po ako sa buhay niya dahil aking mga anak ay, hindi lang siya leader sa mga anak ko, kundi siya ay kuya din. Yun, salamat sa ating kapatid na ito. Gayon din po sa aming choir tagapagturo sa aming choir, si Sis Baby Jane. Salamat sa kanyang buhay, bagaman hindi nga minsan maayos. Kahit hindi siya nagsasalita, alam ko po na siguro minsan ay, ba't ganito ang mga kasama? Yung ganon. Salamat, pero salamat dahil hindi siya natin nakikitaan na ano sa atin. Kumbaga, encourage pa rin, patuloy pa rin siyang nag-i-encourage para tayo din ay nga magpatuloy. At ganyan din po, yung pinagpapasalamat ko din yung, palagi po kasing, bumabalik sa aking alaala na yung pagkamatay ng aking kapatid. Yung time pong yun, 2018, lagi pong pinaalala sa akin ng Panginoon yung pag-comfort niya nga po sa akin.
Dahil nung time na nandun ako sa ospital, alam ko po na hindi talaga pababayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak dahil isang gabi po yun, lagi talaga bumabalik yun sa akin na pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon na isang gabi, isang umaga, nagising na lang po ako na sa isip ko, ganyang, hayaan mo na lang ba mawala kapatid mo na hindi talagang tunay na nakakilala sa Panginoon. Alam ko po na siya ay natatapunan na rin, nababahagi na rin ang salita ng Panginoon, pero nandoon po yung malayo ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya ako po ay alalang-alala nung time na yun. Kaya isang umaga nagising po ako, sabi nga ng isip ko, tulungan mo ang kapatid mo, ganyan. Yun, ko na lang, sarili ko na kinakausap ko na po yung kapatid ko. Sabi ko, Ron, pwede namang sabi ko, di ba, ikaw naman ay kumbaga, naka-attend ka na rin ng mga aral ng Panginoon. Sabi ko, ganyan kahit nandyan ka, kasi kumatos na po siya nandyan ka, sabi ko, buhay pa naman kung naririnig mo pa ako, sabi ko, ay sana ay tanggapin mo ang Panginoon na iyong tagapagligtas, sana ay pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo, kahit sa isip mo lang, Ron, sabi ko ganon. Yun po, doon nakita ko po na rumesponse siya. Iyak po siya ng iyak. Natulo talaga yung luha niya. Lagi ko talaga naalala yun na naririnig niya ako. Sabi ko pa sa nurse na nagpapump sa kanya, kasi pinaalis na po namin talaga yung aparato niya kasi alam namin, ang sabi ng doktor, talagang aantayin na lang yung pagsuko ng pulso niya. Kaya yun, nung maano ko rin po, pati nurse, ewan ko kung yung nurse na ko din, dahil pati yung nurse naiyak na din, dahil nga nakita po yung kapatid ko. Yun, ako po nagpapasalamat doon sa Panginoon na hindi niya hinayaan na ang kapatid ko talaga ay siguro hindi makapagsisi. Dahil nung sabihin kong, Ron, magsisi ka kahit sa isip mo lang at ikaw ay tatanggapin ng Panginoon. Yun, na-comfort po ako doon na nawala yung kapatid ko na ako ay hindi naging walang kabuluhan sa kanyang buhay bilang ate. Masakit man mawala siya, ay nandun po yung pasasalamat ko na siya ay ligtas din. Salamat po doon sa comfort na yun ng Panginoon. At yun, pinagpapasalamat ko din po ang aking buhay na bagaman nga hindi maayos palagi. Pero salamat dahil ng kanyang mga salita, itinatama po yun ng Panginoon. Salamat po sa biyayang yun. At yun nga po sa kaligtasan, marami po akong dapat pang ipagpasalamat sa Panginoon. Pero tayo'y marami pa po. Salamat at ako'y nauna na, wala na yung kaba ko. Yun, purihin po ang Panginoon. Susunod na pong pagpapasalamat ulit. Salamat po. Amen.